الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, laking pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay umabot sa araw na ito, sa buwan na ito, na kung saan punong-puno ng kabutihan at tayo ay nakapag-ayuno, alhamdulillah, at naitatayo natin ang pagdarasal sa gabi nito ng tarawih at tahajjud yung iba, alhamdulillah. Kung kaya't pag-igihan pa natin mga alipin ng Allah, pagbutihin pa natin, sapagkat tunay ng ating mga gawain, ang gawain ng isang Muslim ay nakabase o nakabatay doon sa huling tangan ng kanyang buhay. Kung kaya't napapaloob sa buwan ng Ramadan ang pinakadakilang gabi na kung saan mainam pa kaysa sa isang libong buwan. Napapaloob ito doon sa huling 10 araw. Nangangahulugan lamang na bilang isang Muslim, habang papatapos ang Ramadan, tayo naman ay nagsusumikap, nagpaparami ng kabutihan. Dapat pa natin doblehin ang ating paggawa ng kabutihan. Ipakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay karapat-dapat bilang kanyang tunay na alipin. Mga alipin ng Allah, pagsumikapan ho natin gamutin ang sakit ng ating puso. Linisan natin ito. Yung sakit na kung saan hindi makuhang gamutan ng anumang gamot, maliban na lang sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagbabasa ng Quran at pag-alala ng kamatayan. Yung pagkapuot ng ating puso, yung pagkainggit, yung masamang hangarin sa ating kapwa, yung pagmamalaki, yung pagkaipokrito, iilan lang po ito sa sakit ng ating puso na dapat natin tanggalin, dapat nating linisan, dapat nating gamutan. Ito na yung pagkakataon natin na magamutan ito sa pamamagitan ng ating pag-aayuno, ng tunay na pag-aayuno, ng pagsasala na naaayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, pakatandaan natin sa buwan ng Ramadan na ito
Ayon sa mga scholar, nahati ang mga tao, nahati ang mga Muslim sa tatlong kabahagi o sa tatlong antas. Unang bahaging mga Muslim, yaong nag-aayuno. Nag-aayuno, hindi kumakain, hindi umiinom, umiiwas sa anumang mga ipinagbabawal o sa anumang mga nakakasira sa pag-aayuno. Ngunit, hindi niya iniiwasan ang kasamaan ng kanyang dila. Hindi niya iniiwasan ang kasamaan ng kanyang katawan. Kung kaya't makikita mo, ang mga Muslim na ito ay nanlilibak, nagsasabi ng mga kasamaan ng mga Muslim, gumagawa ng mga paninirang puri. Ang ganitong uri ng mga Muslim, mga alipin ng Allah, ay hindi o walang pakinabang sa kanila ang kanilang pag-aayuno. Wala silang makukuhang gantimpala maliban na lang sa uhaw at sa kagutom. Tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Sino man ang hindi niya iniwan ang pagsasalita ng kasamaan at paggawa nito, ay hindi kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala o hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang pag-iwan ng kanyang pagkain at inumin. Sinabi pa sa ibang hadith, "Rubba sa'imin haddahu min siyamihi al-ju'i wal atas." Maaari ang parte o makamit ng isang nag-aayuno mula sa kanyang pag-aayuno ay uhaw at gutom. Ang uri pong ito na nag-aayuno lamang, na iniiwan lamang nila ang pagkain, ang pag-inom, ngunit hindi nila iniiwasan ang pananakit, ang saktan, ang damdamin ng mga Muslim sa pamamagitan ng kanilang mga dila at sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Kung kaya't napahamak o nalugi ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Ang pangalawang bahagi, mga alipin ng Allah, yaong mga nag-aayuno na iniiwasan nila ang lahat ng mga nakakasira sa pag-aayuno at kanyang inaalagaan ng kanyang dila mula sa panlilibak, mula sa pagsasabi ng mga kasamaan, pagkasabi ng mga malalaswa o ano pa mang hindi dapat sabihin, at iniwasan niya ang paggawa ng kasamaan. Iniwasan niya ang anumang mga kasamaan na kung saan ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Dahil dito, makikita natin ang mga taong ito na nag-aayuno na hindi sila nanlilibak sa mga Muslim. Hindi sila nangaalipusta, hindi sila nagmumura na kung sino mang mga Muslim na kakilala nila o kamag-anak nila na malapit sa kanila o kaya pamilya nila o di kaya malayo sa kanila. Hindi mo ito makikitaan ang mga taong ito na gumawa ng anumang kalapastanganan. Ganito ho ang tunay na pag-aayuno. Bilang pagtugon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo daw ay minura o kung tayo daw ay inaway, ay sasabihin natin, tunay na ako ay nag-aayuno. Inni mru'un sa'imun, tunay na ako ay taong nag-aayuno. Ito ang uri, mga alipin ng Allah, na mga Muslim na gumagawa, na umiiwas sa mga bagay na nakakasira sa kanilang pag-aayuno at iniingatan nila ang kanilang katawan na hindi malagay doon sa anumang mga kawalan, sa mga kasamaan o di kaya sa mga kalaswaan.
sapagkat ang mga bagay na ito ay pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo't lalo dito sa buwan ng Ramadan. Nakakala lang natin ang mga syaitan ay nakagapos, ngunit ang mga syaitan na mga tao ay nakawala. Kung kaya't makikita mo pa rin sa palengke, halos ang mga kababaihan ay hubot-ubad na. Ganoon din sa mga makikita natin sa mga internet, sa telebisyon. Kung kaya't sa isang Muslim, iniiwasan niyang mga bagay na ito. Ibaba natin ang ating paningin. Huwag tayong tumingin kung saan-saan lang. Baka ang ating pag-aayuno ay mawalang saysay dahilan sa pagtingin natin, dahilan sa pagsasalita natin o paggawa natin ng mga kasamaan. Ito ang tunay na pag-aayuno ng mga alipin ng Allah. At ito ang tunay na pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito rin naman ang hangarin ng pag-aayuno. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno, tulad ng pagkaobliga sa mga nauna sa inyo, upang sa ganon, kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ho ang tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tunay na takot sa Allah, hindi lamang ang pag-iwan sa pagkain, hindi lamang ang pag-iwan sa mga inumin, o di kaya yung mga nakakasira sa pag-aayuno. Bagkus, ang lahat-lahat ng pag-iwan natin sa mga bagay na nakakaapekto sa ating pag-aayuno, yun ho ay dapat nating iwasan. Yung kasamaan ng ating dila, lalo't lalo, at yung kasamaan ng ating private part o ng ating ari. Dahil dito ang mga tao ay, ang mga isang Muslim, kapag hindi niya iniwasan o hindi niya pinangalagaan ang kanyang private part, maaaring makagawa siya ng pangangalunya o zina, o di kaya yung tinatawag na liwat o pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki, o di kaya iba pang mga kalaswaan. Hindi rin nananakit na kung sino man ang ating dila sa pamamagitan ng katulad ng panlilibak, paninirang puri, pagmumura, pag-aalipusta, at iba pa. At gayon din mga alipin ng Allah, hindi sumuway sa pamamagitan ng ating mga kamay. Nandyan yung pagnanakaw, pananakit, pangaapi, o di kaya sa pagtingin ng ating mga mata sa mga ipinagbabawal. At ganoon din, iwasan natin ang pakikinig ng mga music na kung saan ipinagbawal sa ating relihiyong Islam. Ilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan ang ating mga katawan sa mga ipinagbabawal na ito. Ang pangatlong uri, mga alipin ng Allah, at ang pinakamainam sa lahat ng mga uri na nating nabanggit, ay ang mga nag-aayuno. Iniiwasan din nila ang mga nakakasira sa pag-aayuno. Pinapangalagaan nila ang kanilang dila at kanilang katawan dito sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos ay dinagdagan pa nila sa pamamagitan ng pagprotekta ng kanilang mga puso. Pinapangalagaan nila ang kanilang puso na hindi ito makapag-isip, o yung kanilang puso at isipan, pinapangalagaan nila na hindi sila makapag-isip ng masama sa kanilang kapwa, lalo't lalo sa kanilang mga kapatid na Muslim. At hindi kailanman sila naghahangad ng kapahamakan sa kanilang mga kapatid. Kanilang nilalayuan ang mga bagay na ayaw ng kanilang mga kapatid. At kung ano ang kanilang ninanais sa kanilang sarili, ganoon din ang ninanais nila sa kanilang mga kapatid. Ito ang tunay na nagwawagi sa buwan ng Ramadan. Naway ibilang tayo, mga alipin ng Allah,
sa mga taong ganito na hindi nag-iisip ng mga masasama, maliban na lamang sa mga mayroong maliwanag na batayan, maliban na lamang sa mga lantaran na gumagawa ng mga Muslim na mga kasamaan, o di kaya mayroon siyang basihan na ginawa yon ng mga kapatid na Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. O kayong mga mananampalataya, inyong layuan ang karamihan sa mga hinala, dahil ang ibang mga hinala ay pagkakasala, at huwag kayong magmanman at manirang puri sa isa't isa. Nais ba ninyo sa inyong mga sarili na kainin ang laman ng patay ng inyong kapatid? Tunay na ito ay inyong kinamumuhian, at kayo ay matakot sa Allah. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang tumatanggap ng pagsisisi ang maawain. Ito ho ang tunay na nag-aayon ng mga alipin ng Allah. Ang iniiwasan ang mga nakakasira sa pag-aayuno. Iniiwasan o pinapangalagaan ang dila na manakit sa kapwa, pinapangalagaan ang katawan sa anumang mga kasamaan, at higit sa lahat, hindi nag-iisip ng kasamaan sa kanilang mga kapatid. At ito ang antas na ito ay antas ng mga propeta, antas ng mga awliya o mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, at antas ng mga tunay na mananampalataya na mga salihun. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Mga alipin ng Allah, inyo pong narinig ang tatlong uri ng taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan o sa buwan na ito, at ang pinakamasama sa lahat, yaong mga nag-aayuno na iniiwasan nila ang mga nakakasira sa pag-aayuno, ngunit ang bahagi ng kanilang katawan hindi nila maiwas-iwasan, hindi nila maiwasang manlibak. Lalo't lalo sa panahon natin ngayon, napakadali gumawa ng panlilibak. Kahit ikaw lang mag-isa, basta't hawak-hawak mo ang cellphone, pwede mong i-post o di kaya sabihin sa ibang tao ang ginagawa ni Kwan, ang masamang gawain ni Kwan. Ganoon din ang pakikinig sa mga haram, pakikinig sa mga music, pakikinig sa mga anumang mga kasamaan ay napakadali. Ganoon din ang pagmumura, pag-aalipusta, panlilibak, at iba pang mga kasamaan. Ito ho ay dapat nating iwasan. Nararapat sa isang Muslim na ang kanyang mga gawain o libangin niya ang kanyang sarili doon lamang sa mga kabutihan. Mag-isip tayo ng mga gawain na napakaraming gawain. Kung hindi mo kayang bumasa ng Quran, nandyan yung translation. Kung wala kang translation, alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagzikir. Sabihin mo yung la ilaha illallah. Isa na yung pinakamainam na zikir sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin mga kasamaan, mga alipin ng Allah, upang sa ganon ay mabuti ang resulta ng ating pag-aayuno. Hindi lamang uhaw at gutom ang ating kahinatnan. Inna Allahu malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka antal karim mujibu da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.